Good morning mga guys, good morning. Muli tayong tatahi ng sapatos. Nice oh. Marami tayong gawa mga guys. Natin yung gawa ng sapatos mga guys. Ito. Yan. Marami tayong mga gagawin. Ito. Yan, itong gamit natin. Ito, maraming gawa. Ayan mga guys, magtatahi tayo ng shoes ngayon guys. Ang idol, good morning sa inyo. No? Simulan natin to mga guys. Yes. Yan. Puro sa nguso ang dikit nito mga idol. Mga angat ang nguso. Swilas ng nguso mga idol. Ngayong umaga parang medyo nawala yung mood natin ngayong umaga mga idol eh. Kasi aga pa lang yung mga na-accept nating friends puro mga scammer, puro mga expert trader daw. Kaya medyo nawala yung mood ko ngayong umaga. Kasi nag-accept ako ng mga friends. Ang dami mga friends na mga fake account na mga trader, expert trader daw. Ang daling bookingin nila ngayon mga idol. Kailangan meron kayong okay, tahin na natin to mga idol. Baka saan naman yung mapunta yung usapan natin eh. Ito muna yung ating satahin. Lalagay tayo ng sapit. Nagbitak pa natin. Ayan. Ito ang ating hanap buhay araw-araw. Iba-ibang mga sapatos yung ating tinatahi. Dahil sabi ko nga sa inyo mga guys, ito na yung binuhay ko sa pamilya ko. Wala nung akong binata, mag-asawa. Binata po ako, designer ako ng shoes at saka bags. Tatrabaho ko sa isang malaking kumpanya. Hindi ko nagustuhan yung hindi naman ako tagal sa pamamasukan kasi bukod sa malayo yung pamasahe, talo sa pamasahe, kaya nagsarili na lang tayo ng business mga guys. Nagtayo tayo ng repair shop ng sapatos. Sabi nga yung natin, kapalaran natin Diyos ang nagbibigay niya para dito tayo sa trabaho na to at hanap buhay na to. Natin po rin driver. Mahirap mga guys yung driver kasi kapagod yun at saka malapit sa huli, malapit sa hindi naman natin nahangad na yun, disgrasya, aksidente. Ito kaya dito nasa shop tayo pag walang gawa, nagsi-cellphone tayo, marami na tayong libangan ngayon, nagre-reels, nagtitito, gagawa ng video, kaya hindi na nakakainip at dito sa shop ang idol, walang internet dito, walang shop, kaya itong video na to i-upload ko pa mamaya, i-edit pa mamaya para ma-upload sa Reels.
ito mga idols, tatahin muna natin to pagka nakabuy na mano rin tayo ngayong umaga. Nakabuy na mano na rin tayo mga idol. Maganda may binamano, pero kung ano na lang yung dumating idol na biyaya dito, yun na lang ating pagtitiisan na pag artist tayo, meron tayong kahit papano pinagkakakitaan. Kasi mahirap sa panahon ngayon pag wala kang hanap buhay. Kaya pag ikaw may hanap buhay dyan idol, kahit anong hanap buhay dyan, anong trabaho, pagyamanin ninyo yan idol. Mahalin nyo yung trabaho niyo mga kabataan. Huwag kayong masyadong matakaw dyan sa cellphone, ano. Harapin ninyo yung kinabukasan ninyo, pag-aaral ninyo, hindi yung mga nasusobrahan kayo sa cellphone, napabayaan ninyo yung mga aralin ninyo, assignment ninyo. Kaya management natin, time management ang gawin natin sa buhay. Meron sa time sa pagre-reels, pagti-TikTok, meron din time tayo sa paghanap buhay mga idol. Salamat sa mga guys, sa mga star senders ko. Walang sawa po kami nagpapasalamat. Alam ko pong handa po kayong mag-send pa ng maraming stars. Salamat sa iyo, kahit isang stars nagpapasalamat po kami. Meron dyan si Idol Tibot nag-send ng stars na 200 stars ang send. Ayun, very thank you sa ganong mga natin followers, yung mga masipag mag-send ng stars. Nakakabigay sila ng kasiyahan dahil pagpapagod natin sa paggawa ng mga videos. Meron naman tayong konting ngiti dahil sa mga stars nyo mga guys. Ayun, ito guys, habang nagtatahi tayo ng sapatos, kwentuhan tayo. Parang kung barbero ka, parang kwentong barbero. Ito, kwentong sapatero. Kwentong sapatero naman to nga guys. Yan dikit na natin. Yan. Itong trabaho na to guys, ito yung mula nung binata ako, pinag-aralan ko. Natuto po ako ng pattern maker of shoes. Yan, alam ko po gawin nyo yung mga ganyan, mga design. Nag-aralan ko po yan. Yan ang trabaho ko dati bago ko nag-repair. Ayun, pinag-aralan ko yung repair. Paano pag-repair? Pumasok ako sa isang sikat na repair shop, shoe service, yung Besa mga idol. Diyan ako nagsimula mag-repair sa Besa. Doon sa Marikina ay naging naging sapatero ako. Naglalapat kami ng sapatos, shoe lasting ang tawag. Tapos nung maging sapatero ko, habang sapatero ko, shoemaker, nag-aral ako ng pattern making. Meron ako isang kaibigan na nagturo sa akin na tinuruan niya ako mag-ano ng patron, yung component, yung grading manual grading ng pattern ng sapatos. Kasi ang sapatos guys, meron niyang meron niyang tinatawag na sizes, size 4, size 5, size 6, size 7, size 8. Kailangan pag nagawa ka ng isang design, kailangan mailabas mo yung size 7, size 6, size, lahat ng sizes up to 10, 11. Pinag-aralan ko po ay mga idol yung paano pag manual grading. Magkakawa ka ng pattern, kasi pag ikaw ng pattern, ang bawa size 5,
size 5 yun. Pati component nun, magre-reduce yun. Pag sinabing size 6, magre-reduce na naman yun. O increase naman. Increase yung tawag, increase yung ano nun. Yung component, mga idol. Lalo na mga idol, pag size 10. Pag size 10 mga idol, yun. Kailangan marunong ka mag-adjust ng bawat component. Gumagalaw yun. Para pag na-symbol mo yung component, accurate doon. Manual grading. Meron din po kasi ano yan grading machine. Yung grading machine, hindi mahirap yun kasi makina yun lang grade na gano'n ng mga sizes. Pero sa manual grading, alam natin yan mga idol. Hindi lang po tayo basta designer. Nagano rin po tayo ng manual grading din po. Kumbaga sa engineer, table mapping na. Yung manual grading natin, table grading, hindi naman table grading tawag. Naano natin yan ng wala tayong ginagamit na hulmahan para hindi na tayong gagamit ng hulma na size 7, size 8, size 6, size 9, kundi sa table na lang natin ano na lang natin i-adjust na lang. Okay mga guys, napasarap ng kwentuhan natin, napahaba. Ito yung ating tinatahi. Medyo nakaikot na tayo. Ito yung ginagamit nating fishing twine to. Ginagamit din ito ng mga nagkakawil, mamiminwit ng isda. Pero mas matibay yung solid. Ito kasi parang PC, ito maliliit. Okay guys, sa mga idol ko dyan, mga followers na continue po kayo sa pag-follow sa akin. Very friendly naman po tayo. Hindi naman po tayo kahit ganito lang po yung mukha natin. Sabi nga expose na natin sa social media para makilala tayo at maging friend ko kayo, maging followers ko kayo mga guys. Salamat sa inyo sa inyong pagsubaybay sa aking video na to mga guys. Pa-like and share na lang po. Yan. Medyo matagal din po itong tahiin yung isang sapatos. Yung kapaan sapatos, mga siguro mga 15 minutes. Ayan, 15 minutes. O kaya 10 minutes yan. Pero alamin ko kung ilang minutes to pagkatapos nitong na to. Ayan. Ito po yung ginagamit kong pandikit. Ito yung ginagamit kong pandikit sapatos. Ito yung ating K-machine. Ito guys ang ating K-machine. Ayan. Ito ang K-machine. Ito yung makina na paggawa ng susi. Ayan. Ito naman yung saliwa ang tinatawag. Medyo na yan, may damage na kaya medyo naka-stock na yan. Ay, ito yung maliit kong shop mga guys. Yan ang maliit kong shop. Tuloy natin pagtahi guys para hindi tayo tumagal. Sa paggawa pala ng mga reels guys, mga content creator, maraming umiiyak. Meron tayong isang content creator na umiiyak dahil nahack yata. Nahack po yung kanilang mga account. Yung sahod nila nakuha ng iba.
pinaghirapan mo, tapos kaya mag-iingat tayo sa hacker mga kapatid, di lang sa mga scammer, hacker, lalo na yung mga account na ginagamit sa pagre-reels. Nahahack po yun, yung mga account na yan, pati yung mga sweldo ninyo dyan meta, hack po. Kaya dito sa mundo na to parang hindi tayo dito sa mundo, daming mga kabiguan, daming mga struggle na harapin tayo, mga difficulties yan. Pagka sa minsan yung mga nangyayari sa atin, minsan nai-scam tayo. Ngayon hindi naman nai-scam yung mga traders na nalulus dahil maliit yung kanilang puhunan kumpara sa dollars. Ang piso kasi mas maliit sa dollars, pero kahit natalo ka ng piso, masakit pa rin yun. Yung mga traders dyan, mga idol, mga traders, mga tinatawag na crypto traders, Bitcoin, o kaya yung mga forex trading, kailangan mga idol, ka dyan, mayaman ka, tsaka marami kang puhunan. In case na malus ka, ay makakabawi ka. Pero kapag yung puhunan mo 30,000, 50,000, mabilis pong malus yun. Maliit lang po sa dollars yun. Pero sa piso, medyo mahalaga na po sa atin yung sa peso. Pag nalus po yun, nag-trade ka na ang pera mo 50,000 lang, 20,000. Pag na-lose po yun, mabilis ma-lose yun, di ka makakabawi. Kaya kung ganun lang ang pera mo mga idol, ti-trade ka sa mga forex trading, crypto traders, wag na mga idol, kasi lalamunin lang po yung pera nyo. O lalo na pag hindi nyo pa alam yung mga lot at saka yung tinatawag na wag na natin, medyo nakalimutan na natin yung mga term dyan sa basta yung mga guys, tip ko lang sa inyo yan. Pag maliit ang puhunan ninyo, nag-attempt kayo mga traders na yan, malulus po kayo pag maliit ang puhunan. Meron po dyan isang trading company na madalas yan nagko-commercial sa cellphone natin. Hindi naman sa naninira ako, sinasabi ko lang yung totoong nila, rules nila. Pag sa loob may mga rules yan akiting ka nila na mag-trade. Paano mga idols kung yung pera mo $100, o halimbawa palagay na natin ang pera mo 20,000, 30,000, ipinasok mo sa kanila, hindi mo pala nabasa mga idol yung rules nila na hindi ka pala makakapag withdraw hanggat yung profit mo hindi po umaabot ng $200. Agoy, diba mga idols? Walang freedom. Anytime kang bawa nag-trade ka ngayon, kaya yung pera mo nandun lang na-trade, hindi mo makukuha. Nag-back up ka, yung 30,000 mo, 50,000 mo, ayaw mo na ituloy i-trade, withdrawin mo, hindi mo idol mawi-withdraw. May mga trading company po na ganyan. Ibig sabihin, itutuloy mo talagang i-trade yun pera mo hanggang sa maubos na, na-lose ka na. Kaya wala kang kalayaan na i-withdraw hanggat hindi pa, pag nakapasok ka na sa kanila, nakakulong ka na doon sa regulation na yon na hindi mo mawi-withdraw ang profit mo hanggat wala pang $200. Hindi ko nababanggitin yung mga company na yan, kasi baka sabihin naninira tayo. Pero meron pong gano'n na katuso na mga trader company na yan, mga forex trading na yan, o kaya
ano yata yun eh, parang pangalan ng company nun, expert yata. Hindi ko nadudugtungan kasi mayroon pa karugtong yun eh. Napakatuso ng ano nila, napakatuso. Nag-profit ako nun, bawa yung 5,000 yung ipinasok ko sa kanilang investment ko, 5,000 pesos. Nag-profit siguro ko mga ano, mga 800. Gusto kong kunin. At saka pati yung 5,000 ko, parang gusto ko ilabas. Alam niyo mga guys, hindi ko na ilabas. Kasi nung binasa ko yung rules nila, regulation nila sa loob ng kanilang ano, ng aking dashboard o wallet profile, nagulat ako dun sa kondisyon na hindi mo pala makukuha hanggat walang $200 yung pera. Paano kung kailangan mo? Paano kung nagbago na isip mo, ayaw mo na ituloy yung pag-trade? Kaya tuso, di ba mga kaibigan? Siyempre pag hindi mo kukunin, lalaban ka na lang, magti-trade ka na hanggang sa malus yung pera mo. Kaya sabi nga, puro kabig talaga yung mga ano na yan. Puro kabig mga guys. Bye-bye po. Napahaba na yung kwentuhan natin. Ito na po yung natahin natin, tapos na. Ito po. Yan, tapos na. Salamat sa inyong pagsubaybay mga guys, idol. Ito, tapos na. Manayari na tayo ng isa. Medyo sinisindihan ko yung dulo ng ano, dahil para nakalock. Okay. Oh, ayan. Makahina po yan mga idol. Matibay na siya. Ito naman na isa. Dikit natin to. Yan. Yan. Okay. Wala na natin. Okay. Maraming salamat sa inyo mga idol sa subaybay ninyo. Don't forget to like, share, follow and share. At comments na lang po, idol.